Kabanata 981. Di asterisk man ito. Masyadong malakas ang hangarin na pumatay. Pinunasan ni Howard ang dugo sa sulok ng kanyang bibig at nagpatuloy. Meron isang bagay na kahanga-hanga doon. O hindi magkakaroon ng ganoong kalakas na arcane array sa lugar. Kayong dalawa, subukang sirain ang array. Sinira niya ang mga tagubilin sa dalawa sa kanyang mga nasasakupan. Agad namang tumango ang dalawang subordinate ng pamilya Dunn bilang pagsang-ayon. Pareho ay ang 7th level martial arts, mga Grandmaster, at pinakawalan nila ang kanilang nakakatakot na aura bago lumakad ng mas malalim. Sa libingan, ang parehong mga lalaki ay naglabas ng bulk zone ng lakas ng militar. Umaasa na masira ang arcane array na may malupit na puwersa at bust sa libingan. Maliwanag na mas handang-handa sila kaysa kay Howard at sa gayo'y lumayo pa. Sa libingan, nako, ang pagpatay sa layunin ng ang arcane array habang unti-unting nauubos ng mga lalaki ang kanilang martial energy. Pinagpapawisan ng mga nasasakupan ng pamilya Dunn sa bawat hakbang pasulong. Naging lalong mahirap, sa lalong madaling panahon. Sila, lumipad pabalik na parang pares ng ligaw na saranggola at bumagsak sa lupa. Ang dalawang lalaki ay umubo ng mga subo ng dugo, na malubhang nasugatan, sa kabila ng kanilang pinakamahusay pagsisikap. Natalo lang nila si Howard ng hindi hihigit sa 20 metro. Malakas na nanumpa si Howard. Ano ba itong arcane array na ito? Nakakabaliw. Ano? Uri ng mahiwagang bagay ay ginagarantiyahan tulad ng isang malakas na arcane array para sa proteksyon. Hayaan mo akong subukan, Jared. Agad namang humakbang si Colin sa tuwa. Nang marinig niya ang tungkol sa nakatagong magical item, hinayla siya ni Jared pabalik at binalaan. Tumigil ka, batay sa iyong mga kakayahan. Ang mamamatay tao, nang layunin sa isang pati sa pangalawa. Kasaloob, ang babala ay natakot sa ideya mula mismo sa ulo ni Colin. Si Jared at ang iba ay maaari lamang umupo at magpahinga dahil ang arcane array ay pumihil sa kanila mula sa pag-access sa mahiwagang bagay na nasa unahan. Sinimulan ni Jared na ilabas ang kanyang espiritual na kahulugan. Determinadong tukuyin ang ubod ng kahulugan. Arcane array at sirain ito. Gayunpaman, bago niya ito mahanap, ang kanyang espiritual na pakiramdam ay agad na nalihis. Pabalik, nakamamangha sa kanya. Ang arcane array ay maaaring kahit na hadlangan ang mga espiritual na pandama. Nang makitang wala sa mga pagpipilian si Jared at ang iba pa, pinuna ni Edgar ang kanyang mga tauhan. Jared at tinaya ang walang laman na landas na patungo sa ang puntod. Subukan mo, Godric. Ang utos ni Edgar. Si Godric at nauutal. Mr. Edgar. Ako. Sigurado ka ba, Jared, Howard, at maging ang dalawang 7th level martial arts grandmasters mula sa ang pamilyang Dunn ay pinalipad ng arcane array. 3rd level martial arts grandmaster lang ako. Ano ang punto sa sinusubukan? Nang mapansin ang kanyang pag-aalinlangan, malamig na tanong ni Edgar. Well, hindi mo ba pinapansin ang mga utos ko? Ngayon, mabilis na umiling si Godric. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang bawat bakas ng kanyang aura. Protektahan ang sarili bago dahan-daang sumulong. Isang malakas na bulk zone ng pagpatay na hangarin ang sumakit kay Godric sa sandaling kumuha siya ng isa. Hakbang. Agad nitong hinampas ang katawan ni Godric at pinaponte siya. Lumilipad ng malayo. Hindi siya makareact at natagalan siyang gumapang sa kanyang mga paa. Samantala, napakunot noo si Edgar sa kabiguan ni Godric. Bamulong siya. Kung nandito lang sana si Mr. Gordon. Kung nandito si Warren. Baka ma-bust through ang array gamit ang kanyang mga kakayahan bilang A. Nangungunang antas martial arts. Grandmaster. Kumbinsido na ang walang kapantay na mga mahiwagang bagay ay nasa likod ng arcane array. Si Edgar, huminga ng malalim at nagpasya na kunin ang kanyang pagbaril. Sa kasamaang palad, naranasan niya ang isang masakit na katulad na kapalaran bilang Godric.
Ang layuning pumatay. Kinatok siya pabalik pagkatapos niyang kumuha ng A. Dalawang hakbang. Nagsimula silang magtaka kung mayroon talagang anumang paraan upang magpatuloy. Pagkatapos ng ilang pahinga, dahan-dahang tumayo si Jared para subukang muli. Alam niyang naging siya. Pinalipad ng mga pumatay. Intensyon lang dahil masyado siyang pabaya kanina. Isang gulat na Colin ang hamarang sa kanya at nagtanong. Iniisip mo pa ba na subukan ito? Jared. Tumango si Jared at sumagot. Oo, malalaman lang natin kung anong mga mahiwagang bagay ang nasa unahan kong. Masisira natin ang arcane na ito. Array, sabik na sabi ni Colin kay Jared. Mag-ingat ka, Howard piped up, batay sa iyong mga kakayahan. Hindi ka ba naghahanap ng maagang kamatayan? Jared, pagkatapos ng lahat, kahit A, ikapitong antas ng martial arts. Ang mga Grandmaster ay nakapaglakbay lamang ng 20 metro bago natalo sa hanay. Nandito na tayo. Bakit hindi? Dahil doon. Dahan-dahang summon si Jared ng malakas na bulk zone ng aura sa kanyang katawan. Hindi nagtagal. Nagsimula ang mga kaliskis. Lumaki sa kanyang katawan hanggang sa siya ay natatakpan ng isang patong ng gintong baluti. Napalunok ang lahat habang nasaksihan ang pagbabago sa katawan ni Jared. Kabilang ang isang dilat na mata na si Edgar. Hindi pinansin ni Jared ang natulala na mga tao at naglakad papasok sa libingan. Boom! Sa lalong madaling panahon, isang nakakatakot na bulk zone ng mamamatay tao na layunin si Jared na parang isang hayop. Ang epekto ng pag-atake ay parang napaatras ng isang high-speed na tren. Pinalipad nito si Jared pabalik. Kahit na hindi siya nasugatan sa pagkakataong ito salamat sa kanyang sapat. Paghahanda, nagtanong si Colin. Nasugatan ka ba, Jared? Umiling si Jared bago muling tumungo sa puntod. Isa pang alon ng nakamamatay na hangarin ang bumungad sa kanya sa sandaling nalabag niya ang arcane array. Sa pagkakataong ito, itinaas ni Jared ang kanyang kamao at nagpatawag ng isang kalasag. Bumagsak. Nanginig ang katawan ni Jared mula sa shockwaves ng nakamamatay na hangarin na bumagsak sa kanyang kalasag. Bagaman niya, meron, matagumpay na nakahawak sa kanyang kinatatayuan sa halip na lumipad pabalik tulad ng dati. Tuwang-tuwa si Jared nang mapagtantaw niyang gumana ang kanyang pamamaraan. Huminga siya ng malalim at mas lalo pang lumalim sa puntod. Ang nakamamatay na hangarin ay ipinahayag ng arcane. Array lamang lumago bilang siya. Nakipagsapalaran ng mas malalim sa loob. Naramdaman ni Jared na parang sinusubukan niyang ilipat ang isang napakalaking bundok. Paminsan-minsan, alon nang, tumama sa kanyang katawan ang layunin ng pagpatay. At mga hiwa ng gininto ang liwanag ay nagmula sa kanyang katawan. Ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot habang siya ay bumulong. Ano ba ang nasa loob? Bakit may gumagamit ng ganyan? Isang malakas na arcane array sa itago. Nag-aalalang kinuyam ni Colin ang kanyang mga kamao habang pinagmamasdan si Jared na palalimin ang loob ng puntod. Makalipas ang ilang sandali, sumalubong sa mga mata ni Jared ang isang tumatagos na sinag ng liwanag. Malabo niyang naaninag ang isang libingan na nakahiga. Sa unahan, maliwanag na sinag. Tumagos sa pintuan. Ang nilalaman ng libingan. Gayunpaman, ay mananatiling hindi alam hanggang sa siya. Pumasok siya sa loob. Sinubukan ni Jared na maglakad ng mas mabilis at sumugod patungo sa puntod. Abay biglang kasing bigat ng tingga ang kanyang mga binti. Napakalaking timbang na pinindot sa kanyang katawan, na ginagawang mas mahirap ang bawat hakbang kaysa sa huli. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Bigo na ang libingan ay malapit ngunit hindi maabot. Maya-maya, nagsimula na siyang mag-shuffle. Patungo sa pintuan tulad ng A. Sanggol na nag-aalangan na ginagawa ang mga unang hakbang nito. Nasaan ka, Jared? Maya-maya lang. Umalangaw-ngaw ang boses ni Colin sa likod ni Jared. Tumingin siya sa likod at nakita niya si Colin na nakatayo kung saan niya siya iniwan. Nalilitong sumigaw si Jared. Hindi ako malayo sa iyo. Hindi mo ba ako nakikita? Hindi nakita. Parang nawala ka sa hangin. Ang sagot ni Colin. Noon lang napagtanto ni Jared na ang arcane array ay maaari ding magpakita ng sarili bilang isang ilusyon.
Sa totoo lang, sila ay medyo malapit sa libingan. Kahit na imposibleng makita ito hanggang sa masira ng isa ang arcane array. Nagpasya si Jared na huwag pansinin si Colin sa ngayon at magpatuloy sa pasulong. Basag. Nagkalamit talaga ang isang golden scale sa katawan ni Jared. Kasabay nito, ang napakalawak na presyon na bumabalot. Kanya, naging dahilan upang mag-iwan siya ng malalalim na bakas sa lupa. Ang kanyang katawan ay nagsimulang dumuyugo sa ilalim ng mga sirang kaliskis. Dahil ang mga ito ay kumilos na para bang sila ay bahagi niya. Balat, sumigaw si Jared. Parg! Ang gininto ang kinang sa paligid ng kanyang katawan ay tumindi. At ang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang elixir field ay bumulwak. Walang katapusan. Mula sa kanyang katawan, ginamit ni Jared ang kapangyarihan ng kanyang focus technique para lumaban. Ngunit ang golden elixir at draconic kakanyahan sa kanyang katawan, nakakagulat na basag sa ilalim ng napakalawak na presyon. Sa ganitong bilis, ang buhay ni Jared ay magwawakas kapag ang gintong elixir ay nawasak. Kahit himalang siya, nakaligtas, magiging siya, permanenteng may kapansanan. Basag. Isang malakas na kaluskos mamaya. Mas maraming kaliskis sa katawan ni Jared ang naputol. At dugo ang tumulo mula sa kanyang balat. Unti-unti, ang mga gintong kaliskis sa katawan ni Jared ay pumutok at nagbunga. Na nagpapakita ng mga sariwang sugat na dumudugo. Sa ilalim, namumula ang mga mata ni Jared dahil sa pagsisikap na pigilan ang matinding pressure. Nagbanta na papatag siya sa isang idikit. Sa kabila ng mga pakikibaka, patuloy siyang sumulong ng dahan-dahan. Siya ay nagpapasalamat kahit na lumipat ng ilang sentimetro na mas malapit sa libingan. Ibinigay na ang pagbabalik ay hindi na isang opsyon. Gagapang pa nga siya kung iyon ang kailangan para magawa ito. Sa loob ng libingan, sa isang kisap mata, ang napakalaking pressure ay nagpakawala kay Jared sa lupa. Ang matigas na iolite, ibabaw na nabasag. Epekto. Ginamit niya ang bawat onsa ng lakas sa kanyang mga paa upang gumapang patungo sa libingan. Siya nash kanyang ngipin kaya mahirap na ito ay sa bingit ng crack. Nagsimulang lumabo ang mga gintong sinag na bumabalot sa kanyang katawan. Kasabay nito, unti-unting naglaho ang mga kaliskis na bumabalot sa kanyang katawan. Na tumambad sa katawan ni Jared sa nakapatay na layunin. Bawat alon ay parang isang matalim na espada na humahampas sa kanyang katawan. Nag-iiwan ng madugong sugat. Kinagat ni Jared ang kanyang mga ngipin at humakbang pasulong. May dugo sa likod niya. Siya ay halos sa pintuan. Ngunit ang distansya ay tila hindi malulutas. Inilahad ni Jared ang kamay niya. Pakiramdam niya ay nahawakan niya ang pintuan at ang harang ng pinto. Arcane Array. Minsan siya tumawid sa linyang iyon. Siya ay nasa loob ng libingan. Sugatan at pagod. Hindi na makahakbang pa si Jared. Sa halip, tinuon niya ang pansin. Ginagalaw ang kanyang daliri sa kabila ng hadlang. Agad na nawala ang pressure na sumasakal sa kanya nang tumawid ang daliri ni Jared sa harang ng arcane array. Tulad ng ginawa ng nakapatay na layunin. Ang biglaang pagkawala ng presyon ay naging sanhi ng pag-ubo ni Jared ng isang subo ng dugo. Malinaw na niyang nakikita ang puntod. Sa kabilang banda, sa wakas ay nakita ni Colin at ng iba pa ang kay Jared. Figure. Nakahiga si Jared sa isang dagwang banten sa lupa 12 metro ang layo mula sa kanila. Ito ay isang kakilakilabot at bone-chilling na tanawin. Tumawag si Colin. Jared. Sumugod siya kasama ang kanyang mga tauhan. Isang maikling distansya para sa kanila upang masakop. Ngunit Jared ay halos nawala ng buhay kanina. Mabilis na tinulungan ni Colin ang isang bagbog na si Jared na makatayo. Nilapitan din sila ni Howard at tinanong, "Nasugatan ka ba, Jared?" Halatang humanga siya. Lubhang nanghina si Jared mula sa labanan ngunit hindi sa panganib na nagbabanta sa buhay. Napangiti siya. Dati, umiling-iling bilang tugon sa tanong ni Howard. Samantala, pinamunuan ni Edgar ang kanyang mga tauhan at pinapasok mismo sa puntod. Isang painting na nakasabit sa dingding sa silid. Naglalarawan ng bundok na nasa hangganan ng isang ilog.
kung saan nakatayo ang isang pastol sa Dallas nito. Napaka-realistic ng drawing. Ang figure, mukhang totoong tao. May ilang salita ang nakasulat sa late side ng painting. Thousands of miles away. Maliban dyan, ang puntod, hawak. Ito ba ang mahiwagang bagay? Lumapit si Edgar upang kunin ang pagpipinta. Ngunit pinigilan lamang ni Godric, na nagbabala. Mag-ingat ka, Ginoong Edgar. Baka may bitag. Ang babala niya ay agad na naging dahilan ng pagbawi ni Edgar sa kanyang kamay. Ang pagkakaroon ng nakaranas ng iba pang mga bitag sa sinaunang libingan. Dati, pinili niyang magkamali sa panig ng pag-iingat. Samantala, ay nalalayan ni Colin si Jared sa libingan. Natigilan si Jared nang pagmasdan niya si Thousand. Nang milya ang layo, nakita ni Jared ang mga halamang umuugoy-ugoy sa painting habang ang pastol ay masayang sumandal sa Dallas Days. Lumabas sa painting ang aura na naramdaman ni Jared kanina. Nakakaramdam na pala siya. Isang hatik patungo dito. Pagpipinta sa lahat. The Asterisk Man ito. Sinayang natin ang ganitong effort para lang sa isang lumang painting. Ungol ni Colin nang mapagtanto niya iyon. Ay isang painting lamang sa libingan. Tumingin sa kanya si Jared at nagtanong. Colin, nakikita mo ba ang pastol na gumagalaw sa painting? Ano? Hindi. Kumunat ang noo ni Colin at nagtanong. Nakikita mo ba ang mga bagay? Jared, paano nakapasok ang tao? Ang paglipat ng pagpipinta. Sinabi ni Howard ang kanyang pagkalito. Ano ang espesyal sa painting na ito? Bakit may mag-conjure ng ganyan? Isang malakas na arcane array. Para protektahan. Napasimangot si Jared nang mapagtantong siya lang ang nakakakita ng mga bagay sa loob. Napagpipinta. Dahan-dahan niyang pinalawak ang isang stream ng espiritual na kahulugan patungo sa thousand of miles away. Halos hindi na ito nakalapit. Ang pagpipinta noong ng malakas na puwersa sa painting. Pakiramdam ni Jared ay parang pumasok ang kanyang katawan sa mundong inilalarawan sa painting. Kitang-kita niya ang bughaw na langit sa itaas. Siya at ang mga halaman. Sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang pastol ay nakatayo hindi masyadong malayo sa kanya. Ang lugar ay puno ng espiritual na enerhiya. Halos kasing karaniwan ng oxygen sa totoong mundo. 1/4. Hindi makapaniwalang ungol niya. Panaginip ba ito? Masyadong realistic. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat habang pinagmamasdan ang paligid. Napansin na siya ng pastol noon at naglakad palapit sa kanya. Saan ka nagmula? Tanong niya. Natigilan si Jared. Hindi sigurado kung ano ang isasagot. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang sitwasyon. Sa halip, sinagot niya ang tanong nito ng isa sa kanyang sarili. Saan ang lugar na ito? Tinaya siya ng pastol at sinabing, ito ang isla ng Encanto. Dahil nandito ka na, bakit hindi mo alam? Anong lugar ito? Encanto Island. Kumunat ang noo ni Jared nang makilala ang pangalan. Hindi ba ang Encanto Island ang maalamat na mahiwagang kaharian? Ako ba talaga, nakatayo sa isang bona fide magical realm ngayon? Bago pa makapagtanong si Jared sa pastol, tumalon siya at agad na nawala. Walang bakas, nagulat si Jared. Naisipan niyang maglibot sa lugar upang hanapin ang pastol. Ngunit ang kanyang katawan, biglang kinilig. At, ang sumunod na nakita niya ay si Colin sa laman. Nakatayo na siya ngayon sa puntod sa halip na Encanto Island. Tanong ni Colin. Ano ang nangyari? Jared. Titig na titig ka sa painting na parang tanga. Ikaw. Hindi man lang kumurap kahit isang beses. Halos hindi maipaliwanag ni Jared ang nangyari kanina. Tila isang panaginip. Gayunpaman. Uncanny makatotohanan. Tumatak pa rin sa kanyang isipan ang mga huling salita ng pastol. Encanto Island. Bumantong hininga siya. Biglang may sumigaw. Tingnan mo. Nagbago na ang painting. Ibinaling ng lahat ng nasa libingan ang kanilang atensyon sa pagpipinta. Na ibang-iba sa hitsura noon. Wala na sila. Ang bundok, ilog, at pastol. Sa halip, isang masukal na kagubatan ang pumalit. Maraming hayop ang nasa kagubatan. At sila ay buhay na buhay at gumagalaw sa mga mata ni Jared.
Mabilis niyang pinalabas ang kanyang espiritual na kahulugan patungo sa pagpipinta. At voila, siya ay nagkatawang tao sa kagubatan. Nagkaroon siya, ginawa sa Encanto Island. Maingat na pinagmasdan ng mga hayop sa kagubatan ang kanyang pagdating. Inilibot ni Jared ang paligid at napagtanto niyang nag-iisa siya. Naghanap siya ng mauupuan kanina. Pag-activate ng kanyang focus technique, ang mga daloy ng espiritual na enerhiya ay nagsimulang dumaloy sa kanyang katawan. Ang espiritual na enerhiya ay muling nagpuno sa kanyang elixir field, na halos maubos pagkatapos ng napakasakit na paglalakbay. Sa libingan, ang draconic essence sa kanyang katawan ay nagsimula ring sumipsip ng espiritual na enerhiya sa paligid ni Jared sa isang malapit. Galit na galit, estado, walang nakapansin sa mga pagbabago kay Jared. Nakatuon ang atensyon nila sa painting. Godric, kunin mo yung painting na yan. Ng kulay ng pagpipinta at alam niyang kailangan itong maging isang kayamanan. Kaya siya, nag-order agad. Godric para kunin ito. Siya mismo ang kukuha nito. Ngunit nag-aalala siyang may mga nakatagong bitag. Kaya't nagkaroon siya. Godric gawin mo. Si Godric sa hindi kasiyahan. Ngunit hindi siya naglakas loob na sumalungat sa isang direktang utos. Kaya kumagat siya at sinundan ang pagpipinta. Tigilan mo siya. Bili ni Colin na nagmamadaling pumunta kasama ang dalawang martial arts grandmasters mula Shadow Estate. Siya ay determinadong pigilan si Godric. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Labis na lumaban si Jared para tulungan kaming makapasok dito. Kung hindi dahil sa kanya. Wala. Mo sana ito, malayo, sa pamamagitan ng karapatan. Siya ay dapat na ang isa na makakakuha ng upang panatilihin ang pagpipinta na iyon. Paano mo kukunin ang dalawa para sa iyong sarili? Gagawa lang yan. Kayo ng mga tulisan. Sabi niya sa pag-alit na tono. Oh, F*** ka. Ang pagsubok ay palaging gumagana tulad nito. Ang pagpipinta ay pag-aari ng sino mang makakuha ng kanilang mga kamay. Dito muna. At ikaw ay hindi. F*****King get to lecture me. Pabulaanan ni Edgar. Nagtaas siya ng kilay at ibinaling ang atensyon kay Kristoff pagkatapos sabihin iyon. Kristoff, kunin mo na ang mga tauhan mo at umalis ka na. Turuan ang punk na iyon ng leksyon. Gagantimpalaan kita ng malaki para dito kapag nakaalis na tayo sa lugar na ito. Si Kristoff, salamat, Mr. Edgar. Pagkatapos sabihin iyon, pinangunahan ni Kristoff ang kanyang mga tauhan mula sa pamilya Chalmers at sinundan kaagad si Colin. Walang magawa ang huli kundi ang pamunuan ang dalawa niyang nasasakupan at makipaglaban kay Kristoff. Sumenya si Edgar Godric sa kanyang mga mata upang kunin siya upang mabilis na makuha ang pagpipinta. Nadismaya si Colin nang makita niyang hinahabol ni Godric ang pagpipinta. Ngunit wala siyang magawa, dahil sa pakikitungo sa masyadong challenging si Kristoff. Sa asensya, si Colin ay isang maliit na prito lamang. At lubos siyang umaasa sa kanya. Subordinate, na pareho, mga grandmaster ng martial arts. Napatingin si Howard kay Jared at nakitang hindi gumalaw ng kalamnan ang huli. Maging ang talukap niya ay hindi kumikibo. Mukhang mayroon ang lalaki, nang hina. At iyon ang nagtulak kay Howard na bumantong hininga sa pagkagalit. Nang makita kung paano kukunin ni Godric ang painting. Nag-zip siya. Kaagad pagkatapos, siya, iwinagayway ang kanyang palad. At wave ng napakalaking martial energy ang nagpalipad kaagad kay Godric. Anong ginagawa mo, Howard? Singal ni Edgar nang makita iyon. Seryoso, Edgar, wala ka bang kahihiyan? Si Jared ang nagsumikap na masira ang arcane na iyon. Array. At wala sa inyo. Makakarating sana dito kung hindi dahil sa kanya. Paano mo masusulit ang sitwasyong tulad nito? Hindi ko kaya. Maniwala kang pupunta ka lang. Kunin mo ang painting para sa iyong sarili kahit na matapos ang lahat ng ginawa niya para sa iyo. Insulto ni Howard sa puno ng boses. Nang may paghamak, ito ang Trial of the Warriors Alliance. Howard. At wala itong kinalaman sa iyo. Wala kang karapatan sa butt-in sa ito. Oh, nakalimutan mo na ba ang ipinangako mo kay Mr. Gordon? Sabi ni Edgar habang nakatitig sa katapat.
Oh, F*** na pangako. Hindi ko ito tatanggapin at pipilitin kong hamarang sa daan mo. Ano ang gagawin mo? Tungkol doon. Inis na inis si Howard na sinaman niya ng tingin si Edgar at ibinuga ang lahat ng uri ng insulto na naiisip niya. Ikaw. Galit na galit si Edgar nang marinig ang masakit na sinabi ni Howard kaya itinulak niya ang kanyang palad sa kabilang palad. Lalaki agad. Kung pipilitin mong sipin ang iyong mga A***S. Kung gayon ay tama na. Single ni Edgar. Ang kanyang galit na galaw ay naglalaman. Napakalaking martial energy. Umikot ang hangin. At biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Howard bago siya mabilis na umatras. Naunawaan niya na hindi siya kalaban ni Edgar at alam niyang haantong lang sa pakikipaglaban. Tiyak na kamatayan. Kasabay ng pag-address ni Howard. Tumaas ang isang martial arts grandmaster sa ilalim ng trabaho ni Howard. Ang Huli. Gumawa ng hakbang para mapantayan ang epekto ng pagkilos ni Edgar. Pareho silang 7th level martial arts grandmasters. Kaya napaatras silang pareho ng hakbang. Mga lalaki, bugbugin sila. Utos ni Edgar. Pinalabas niya ang aura sa loob ng kanyang katawan. At nagsimulang kumikinang ang kanyang mga palad. Napakatanga nito. Dist Howard bago siya scoffed. Mayroon siyang dalawang 7th level martial arts grandmaster sa kanyang tabi. Samantalang si Edgar ay ang tanging 7th. Antas. Martial arts grandmaster sa gilid na iyon. Parehong nasa 6th level martial arts ang mga subordinate ni Edgar. Grandmaster. Habang si Godric ay isang 3rd level martial arts grandmaster. Isang matinding labanan ang sumiklab kaagad. Malamang si Howard kung hindi niya kailangan. Tulungan mo si Colin. Labas. Sa huli, ang magkabilang panig ay hindi nagawang maayos ang laban ng mabilis. Si Jared naman ay nakatayo pa rin na parang estatwa sa gilid. Hindi man lang siya kumurap ni Kristoff na buong panahon na lumalaban. Kung paanong si Jared ay nakatayong parang tulala. Ang dating, alam noon at doon. Iyon ang pinakamainam na oras para isagawa ang kanyang paghihiganti. Inatake niya ang isang martial arts grandmaster ng Shadow Estate at pinilit ang huli na umatras ng kaunti. Pagkatapos nun, tumungo na siya, diretso kay Jared. Jared Chance, mamamatay ka dito at ngayon. Ni Kristoff ng suntok si Jared. Isang bagzo ng hangin ang umikot mula sa kanyang paggalaw. Jared, kinakabahang sigaw ni Colin nang makita iyon. Sa kasamaang palad, parang walang narinig si Jared. Nakatayo siya roon nang hindi gumagalaw ang kalamnan. Pati ang suntok ni Kristoff. Palapit ng palapit, hindi man lang siya kumurap. Nagnganga ang mga ngipin ni Colin nang makita ang mga bagay-bagay. Tumalon siya kaagad sa harap ni Jared para shield. Siya, bang! Ni Kristoff sa dibdib ni Colin at pinalipad siya. Bumangga ang katawan ni Colin kay Jared at ibinagsak din ito sa lupa. Kaagad pagkatapos, medyo nanginginig ang katawan ni Jared. At bumalik siya sa paligid. Colin, anong problema? Sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan. Ang unang nakita ni Jared ay si Colin na namumutla sa tagiliran. Ang huli, umubo ng dugo, at ang kanyang dibdib, na halatang may 2 belang tadyang. Sinubukan ka ni Kristoff na patayin kanina. Jared, naghihirap na sabi ni Colin. Noon napagtanto ni Jared na may nangyayaring labanan. At ang lugar ay nagkagulo. Natahimik ang lahat, nag-aaway sa isa't isa. At si Kristoff ay matamang nakatitig kay Jared. Nang makita kung paano nagising si Jared mula sa kanyang parang tulala na kalagayan at nakatingin sa kanya. Si Kristoff ay nagulat, takot na napaatras siya, palayo ng ilang hakbang. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naalala niya kung paano nasugatan at nanghina si Jared. At nagdulot iyon, isang confident na ngiti pabalik sa kanyang mukha. Jared, maghihiganti ako ngayon. Anunsyo ni Kristoff habang naglalabas siya ng mamamatay tao na aura. Tinulungan ni Jared si Colin na bumangon at nagbuhos ng espiritual na enerhiya sa kanya para mabawasan ang sakit. Pagkatapos noon, dahan-dahan siya, nalipat ang kanyang atensyon sa Kristoff at sumagot ng, sa tingin mo talaga kaya mo akong labanan sa mahina mong kapangyarihan. Ha!
Tigilan mo na ang pagpapanggap. Nasugatan ka ngayon at malamang na hindi ka makayanan ng kahit isang suntok. Ako, ngini siya ni Kristoff, bago niya muling inatake si Jared. Papatayin kita habang nanghihina ka. Sigaw ni Kristoff. Namula ang aura sa loob ng kanyang katawan at ang dominanteng martial. Ang enerhiyang umiikot sa kanyang kamay ay isang hindi kapani-pani walang tanawing pagmasdan. Halata namang gusto niyang patayin si Jared. Sa isang galaw. Anong idiot? Ngumisi si Jared. Isang mahina at gintong liwanag ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang kamay. At agad niyang sinampal si Kristoff. Ang huli ay malapit na. Sampal. Hindi man lang umabot sa sulok ng sando ni Jared ang malakas na suntok ni Kristoff bago dumapo ang sampal na iyon. Si Kristoff ay pinalipad. At ang kanyang katawan ay bumagsak sa dingding. Dumura siya habang sumisikat ang takot sa kanyang mga mata. Hindi ka ba sugatan? Ni Kristoff ang nangyayari. Ilang sandali lang ang nakalipas. Nasugatan at naubos na si Jared. Ang kanyang martial energy. Siya ngayon ay naging isang ganap na naiibang tao. Kahit na sa aking mga sugat. Ang pagpatay sa iyo ay isang madaling gawa. Humakbang si Jared at lumipat kay Kristoff. Anong gagawin mo? Tanong ni Kristoff habang kinikilig at nakatitig kay Jared. Take a wild guess. Sagot ni Jared habang umaalis sa kanya ang nakamamatay na aura. Huwag mo akong papatayin. Huwag. Nagmakaawa Kristoff. Nagpanik siya at patuloy na umaatres. Gusto niya ang dalawa. Sining sa pagtatanggol. Grandmasters ng pamilya Chalvez upang protektahan siya. Ngunit sila ay abala sa pakikitungo sa martial arts. Mga Grandmaster ng Shadow Estate, sa madaling salita. Masyado silang abala para tumulong. Nako, wala na sa iyo yan. Pinirmahan mo ang death warrant mo noong sinubukan mo akong patayin. Pagkatapos sabihin iyon, biglang sumabog ang aura ni Jared at isang nakakatakot na malakas na espiritual na enerhiya ang bumaril. Boom! Gustong tumakas ni Kristoff, ngunit siya ay masyadong maingay. Ang tanging naramdaman niya ay ang mabigat na pagpindot sa kanyang dibdib. Kapag siya, nakatagilid ang kanyang ulo pababa, nakita niya ang isang madugong butas sa kanyang dibdib at ang kanyang mga organo ay nahuhulog mula dito. Pumalakpak, nanlaki ang mga mata ni Kristoff. Nagningning sila sa galit nang bumagsak siya sa lupa. Matapos patayin si Kristoff, sumabak si Jared sa labanan at hinabol ang dalawang martial arts grandmasters. Mula sa pamilya Chalvez, nakita ng martial arts grandmasters kung paano pinatay ang kanilang amo at kung gaano kaagresibo si Jared. Nung nasagasaan niya, natakot sila kaya gusto nilang tumalikod at tumakbo. Sa kasamaang palad, sila ay masyadong mabagal. Ang mga kamay ni Jared ay kumikinang na may mahinang gintong liwanag. Sa hindi kapani-paniwalang, malakas na pag-ikot ng espiritual na enerhiya. Sa paligid nito, inilabas ni Jared ang magkabilang kamao. Nagpadala ng dalawang bola ng gininto ang liwanag na kahit ang mata ay maaaring. Tingnan mo, kaya lang. Pinatay niya ang dalawang martial arts grandmasters mula sa pamilya Chalvez. Kahit kailan hindi niya nag-aalangan. Noon, nagkahiwalay na sina Edgar at Howard. Naging masama ang ekspresyon ng una. Pagkatapos niyang masaksihan si Kristoff, pinapatay. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang paggaling ni Jared sa matinding sugat na ganoon. Jared, okay ka lang ba? Tanong ni Howard. Hindi niya maiwasang magulat nang makita niya kung paano. 2 quarters. Nalubhang nasugatan. Lang ang nakalipas. Mukhang maayos na ngayon. Oo, nakangiting sagot ni Jared. Magandang malaman iyon. Oo nga pala. Sinubukan ng F***hacker na iyon na samantalahin ang iyong napinsalang estado para nakawin ang pagpipinta habang ikaw ang tingin sa paligid. Pinaglaban mo ng husto para makapasok dito. Kaya huwag mong hayaang kunin ng kumag na iyon. Itinuro ni Howard si Edgar at patuloy na nagbubuga ng mga nakakainsultong salita. Hoy, Howard Dunn. Mabuti pang itikom mo yang bastos mong bibig. Ito ay isang pagsubok ng alyansa ng mga mandirigma. At wala itong kinalaman. Kasama ka. Ganito lang ang rules natin.
Itingal ni Edgar habang nakatitig kay Howard. Lumingon si Jared kay Edgar at nagsalita sa malamig na tono. Ganoon ba? Well, dahil ang mga patakaran ang nagdidikta nito. Kukunin ko na ito ngayon. Nang matapos siyang magsalita, lumukso siya at kinuha ang pinag-uusap ang painting. Nagdilim ang ekspresyon ni Edgar nang makitang kinukuha ni Jared ang painting. Sa kasamaang palad, halatang si Jared mas malakas, kaya nagkaroon. Walang magawa si Edgar. Hindi ako makapaniwala na nilabag ni Howard ang mga patakaran at tinulungan si Jared. Jared, mas mabuting ibigay mo sa akin ang painting na iyan. O hindi mo iiwan itong sinaunang libingan sa isang piraso. Banta ni Edgar. Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit habang diretsyong nakatingin kay Jared. Oo naman. Halika at kunin mo ito sa akin. Kung mayroon kang lakas ng loob na gawin iyon. Inabot ni Jared ang kamay na may hawak ng painting. Pero hindi naglakas loob na kunin ito ni Edgar. Sige, panalo ka sa pagkakataong ito. Pero maghintay ka lang. Pagkasabi noon ay inakay ni Edgar ang kanyang mga tauhan palabas ng lugar. Kailangan mong mag-ingat, Jared. Ang mga miyembro ng Warriors Alliance sa Jadeboro ay lubos na lahat. Maliit at tiyak. Sundan ka ngayon. Magiliw na paalala ni Howard. Salamat, Howard. I will surely keep that in mind. Sagot ni Jared habang nakangiti. Alam mo, ang libingan na ito ay napakalaki. At mayroon itong napakalakas na arcane array na nagpoprotekta dito. Pwede ba talaga lahat? Maging para lang sa isang pagpipinta. Parang medyo extreme yun. No. Sa palagay mo ba ay may iba pang mga nakatagong sipi sa loob nito? Libingan. Tanong ni Howard sa isang nalilitong tono. Nasa sinaunang nicho tayo. At ang tanging bagay dito ay isang pagpipinta. Hindi ba kakaiba? Hindi ba dapat doon man lang? Maging kabaong sa isang lugar. Sinimulan ni Howard ang pag-scan sa mga dingding. Ngunit wala siyang makitang anumang mga trigger o nakatagong mga sipi. Naisip ni Jared na kakaiba din iyon. Bakit gumawa ng isang libingan na napakalaki para lamang sa isang pagpipinta? Dapat meron. Isang bagay. Iba nakatago dito. May kulang tayo. Tumulong din siya sa paghahanap sa puntod. Ngunit walang anumang mekanismo. Sabi nga, kailan? Jared. Inilagay ang kanyang kamay sa isang partikular na seksyon ng dingding. Naramdaman niya ang isang maliit na panginginig. Mabilis niyang inilapit ang tenga niya sa dingding na iyon at nakinig ng mabuti. Ako lang ba o yung tunog ng tubig? Tumilamsik. Howard, naririnig mo ba ang tunog ng tilamsik ng tubig? Tanong ni Jared. Nagsaboy ng tubig. Ulit ni Howard. Idinikit niya ang kanyang tenga sa dingding ngunit kalaunan ay umiling. Hindi ko marinig. Anumang bagay. Kumunat ang noo ni Jared. Abnormal na maganda ang kanyang pandinig. Kaya posibleng may narinig siyang iba. Hindi pwede. Niyang tinitigan ang light walt bago siya sumuntok. Boom! Ang suntok ni Jared ay gumawa ng isang malaking butas sa dingding. Ngunit ang lahat ng ipinakita nito ay mas iulite sa loob. Ito, parang pader, ay lubhang makapal. Naikuyom niyang muli ang kanyang mga kamao. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay dumaloy mula sa kanyang elixir field at natipon sa kanyang mga kamao. Boom! 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 Hindi na nagpapigil si Jared nang ibigay niya ang sumunod na 3 suntok. Isang pagbubukas ang biglang lumitaw pagkatapos ng ikatlong suntok na dam-apo. Isang bagzo ng sariwang hangin ang dam-aloy mula doon. Pagbubukas sa libingan. Splash! Maaliwalas ng araw. Iyon ang tunog ng tilamsik ng tubig. At nagkaroon pa ng mahinang kinang. Mula sa kabilang panig. May iba pa ba talaga dito? Tuwang-tuwa si Howard. Pinangunahan ni Jared ang daan at siya ang unang gumapang sa bakana. Nang makarating siya sa kabilang side niya na ang lugar, ay isang kuweba. Napakalaki nito. At may ilog sa ilalim ng lupa na bumubulusok sa mga bato habang umaagos. Bumuhos ang mga patak ng liwanag mula sa itaas. Kaya hindi naman madilim ang lugar. Ha! Sinong mag-aakalang mapupunta tayo sa bundok? Labis na naintriga si Howard nang makita ang isang kuweba na ganoon kalaki.
Jared, dali. Ano sa tingin mo ito? Kaya lang. Mabilis na sumigaw si Colin kay Jared habang tinuturo ang tuktok ng kuweba. Sinundan ni Jared ang daliri ni Colin at may nakita sa itaas. 4 na kadena na kasing kapal ng mga bisig ng tao. Ay nakakabit sa A. Kabaong na nakasabit sa hangin. Masyadong luma na ang lahat. Kaya mayroon ng makapal na layer ng kalawang sa mga tanikalang iyon. Maaaring iyon ang kabaong ng ilang emperador. Tanong ni Howard habang nanlalaki ang mga mata. Tumitig siya saglit, bago magtanong. Bakit ba nila ang kabaong hanggang doon? Sa palagay mo ba ay may isang uri ng kayamanan sa loob? Hindi sumagot si Jared. Sa halip, sinuri niya ang kabaong. Pagkatapos ay iniskan ang kanyang paligid. Isang hypothesis ang gumapang. Nasa isip niya gaya ng ginawa niya. So, ang umiikot na ilog sa ilalim ng lupa ay nasa ilalim mismo ng kabaong. At kahit na matapos ang libo-libong taon, ito ay wala pa rin. Dumadaloy ng walang katapusan. Kung may titingin sa mga bagay mula sa kabaong, makikita nila na ang ilog ay hugis dragon, na patuloy na umiikot. Nito, kukunin ko tingnan ang kabaong. Hindi napigilan ni Howard ang tukso. At gusto niyang tingnan ang kabaong. Pero bago pa niya magawa, pinigilan siya ni Jared. Mag-ingat tayo, Howard. Feeling ko meron. May kakaibang nangyayari sa yungib na ito. Jared, hindi ka ba masyadong nag-aalala? Ang tanging bagay sa walang laman na kuweba na ito ay ang kabaong. Laminggalinga si Howard sa paligid. Ngunit wala siyang nakita doon. Sisigat pa lang sana si Jared. May ilang lalaki pang nagpakita sa kuweba. Si Edgar iyon at ang iba pa, na umalis kanina. Nang makita ni Edgar ang kabaong na nakasabit sa itaas, lumiwanag ang kanyang mukha sa kasabikan. Sabi ko na nga ba, mayroong higit pa, na iyon. Salamat sa langit na hindi kami umalis. Napakunot noo si Howard nang makita si Edgar doon. Kung hindi dahil kay Jared, wala sa inyo ang makakakuha. Dito. Ang dami mong walang kwentang basura. Nagdilim ang ekspresyon ni Edgar nang marinig iyon. Ngunit hindi siya nag-abalang makipagtalo sa lalaki. Sa halip, siya, iningatan ang kanyang mata sa kabaong. Sa kasamaang palad, parehong naruroon sina Jared at Howard. Kaya hindi nang ahas si Edgar na gumawa ng anumang biglaang paggalaw o pumunta ka, tingnan mo ang kabaong. Habang ang lahat ay may mga bantay. Sunod-sunod na yabag ang dumating sa kanila. Warren at ang iba pa. Karamihan ng tao, nagpakita sa likod ng isang napakalaking bato. Hahaha, Mister. Tama si Henkel. Marami pa sa tunnel. Tawa ng tawa si Warren nang makita ang malaking kuweba. Si Jared at ang iba naman ay tawa nang makita si Warren at ang iba pa. Si Howard, sa partikular, ay hindi nag-abala na itago ang kanyang amusement. Oh my gosh! Anong nangyari sa'yo matanda? Umutot. Bakit? Kayong lahat. Medyo nag-ulo si Warren at ang iba pa. Nawala ang kanilang mga kamisete. At mga palatandaan ng pagkahapo. Tapos na lahat. Sila. Maliwanag na may pinagdaanan silang mahirap na makarating dito. Ang mga salita ni Howard ay nagtulak kay Warren at sa iba na ibaling ang kanilang atensyon sa kanya. Naningkit ang lahat ng mata nila. May galit ng marinig ang ng lalaki. Na-frustrate na sila dahil medyo ilang bitag na ang pinagdaanan nila para makarating doon. Ginawa lang sila ng Disney Howard. Ang pakiramdam. Ginoong Gordon. Napangiti si Edgar nang makita niya si Warren. With Warren on my side, I won't need to worry about Jared. At Howard. Mr. Edgar. Nagulat ako na napadpad ka rin dito. May nakita ka bang kayamanan sa pagpunta mo rito? Tanong ni Warren. Si Warren at ang iba ay nakatagpo lamang ng mga bitag sa kanilang daan. Hindi sila nakatagpo ng anumang kayamanan o mahiwagang mga bagay. Kaya sila ay medyo nabalisa. Nang marinig ni Edgar ang tanong na iyon ay agad niyang sinabi kay Warren ang lahat ng nangyari. Ang mga mata ni Warren ay nagningning sa katakawan nang marinig ang tungkol sa kung paano nakuha ni Jared ang kanyang mga kamay sa isang painting na maaaring baguhin ang imahe nito. Jared,
Ipakita mo sa akin ang painting na nakuha mo. Lumapit si Warren kay Jared at nagsalita na parang alipin niya ang huli. Akin yan. Bakit ko pa ipapakita sa'yo? Hamon ni Jared. Mabilis niyang tinalikuran si Warren. Natigilan si Warren. Hindi niya inaasahan na si Jared ay tahasang sasalungat sa kanya ng ganoon. At nagalit ito. Siya, how dare you? Sumuwi sa utos ko. Tinatawag ko ang mga kuha para sa pagsubok na ito. Kaya huwag ipagpalagay na ang pagpipinta ay sa iyo dahil lamang sa iyo. Kinuha ang iyong mga kamay dito. Kahit sino ay maaaring i-claim ito para sa kanilang sarili. Ang kailangan lang naming gawin ay agawin ito sa iyo. Sa sandaling matapos magsalita si Warren. Lahat ng iba pang kalahok ng pagsubok ay napalingon sa kanila. Jared at sinaman siya ng tingin. Sila, handang lumaban anumang oras. Masyadong marami ang nakatutok kay Jared. Ginawa ito upang maging mahirap para sa kahit na isang taong kasing kapangyarihan. Bilang siya sa pakikitungo sa lahat ng sila, ikaw ang direktor ng Warriors Alliance. Gayunpaman, sumasali ka sa pagsubok at nagiging hindi patas at hindi makatwiran. Isang tao, parang wala kang karapatang pangunahan ako. I mean, seryoso, sino ka sa tingin mo? Matagal nang alam ni Jared na magkampihan sina Edgar at Warren at kinakalaban siya. Hindi makapaniwala si Warren na may nang-iinsulto talaga sa kanya sa mukha. At lahat ng iba ay napanganga. Pagkabigla, si Howard ang nag-iisa. Isa na tumawa ng malakas doon. Napakagaling niyan, Jared. Pero tama ka, hindi mo kailangang makinig sa mga ito. Mga lumang umutot. Edgar. Kunin mo ang painting na iyan. At magiging iyo, ang sabi ni Warren. Sa sobrang inis niya, basag ang kanyang mga buko bilang kanya. Ang mga mata sa galit. Medyo nalungkot si Edgar sa narinig. Mr. Gordon, ang problema dito ay Howard. Siya, huwag kang mag-alala. Dudurugin ko ang sino mang maglakas loob na tumulong kay Jared. Pagkasabi noon ay agad na naglabas ng nakakatakot na aura ang katawan ni Warren na bumalot sa lahat. Nagbago ang ekspresyon ni Howard. Ang nakakatakot na aura na iyon ni Warren ay talagang nagpapahina sa kanya sa pagtulong kay Jared. Muli, batid niya iyon. Kahit sa pinagsamang lakas niya at ng dalawang subordinate niya, hindi pa rin siya kalaban. Warren. Natuwa si Edgar sa sinabi ni Warren. Kung ganoon, Mr. Gordon, payagan mo akong magturo niyan. Ang pump. Ng ilang segundo, inilabas ni Edgar ang lahat ng aura sa kanyang katawan. Kahit anong kahihiyan ang dinanas niya sa libingan. Mula sa, kanina, 10 ulit ang babayaran niya kay Jared. Agad namang umatake si Edgar. Pinaikit ni Jared ang kanyang mga mata. Inilagay niya ang painting sa likod niya. Saka itinulak ang palad niya para gumanti. Kay Edgar. Atake. Boom! Makalipas ang malakas na pagsabog. Napaatras si Edgar ng ilang hakbang. Kailangan ding umatras ng ilang hakbang si Jared noon. Siya, pinatatag ang sarili. Nauwi sa isang draw ang kanilang sagupaan. Ha! So hindi ka naman ganap na inutil. Kung tutuusin, I guess kailangan kong ilabas lahat. Nagtaas ng kamay si Edgar. Si Godric, na nakatayo sa likuran niya, ay inihagis kaagad sa kanya ang isang magic sword. Naramdaman ni Jared ang isang masamang aura na sumusunod sa kanya sa ikalawang pag-alis ng espada sa scabbard nito. Hindi siya nang ahas na maging walang ingat. Itinaas niya ang kanyang kamay. At ilang sandali pa, ang Dragon Slayer sword, nagkatotoo sa kanyang kamay. Sa pag-aapoy ng espada, nilaslas niya ang espada pababa. Clang! Ang magkabilang espada ay nagsalubong sa isa't isa. At umalangaw-ngaw ang isang malakas na ingay. Ang mga spark na ginawa nila, lalong lumiwanag ang yungib. Naramdaman ni Edgar ang pananakit ng kanyang dibdib sa ikalawang pagtatagpo ng kanilang mga espada. Ngunit nang tumingin siya kay Jared, napagtanto niya na, si Jared ay tila ganap. Walang kibo. Muling umatake si Edgar. Sa pagtanggi na aminin ang pagkatalo. Nakilala ni Jared ang lalaki ng direkta. Ang enerhiya ng espada ay kumalat sa lahat ng dako.
na naging sanhi ng paglipad ng mga bato saan man sa kuweba. Gumawa silang dalawa ng daang galaw. Ngunit, noon pa man, walang nangunguna. Nang makita iyon ay nagtulak si Warren na magpadala ng isang alon ng martial energy kay Jared. Na tinamaan siya ng malakas. Ang katawan ni Jared ay parang saranggola na may putol na tali. Nahulog siya mula sa himpapawid. At kinuha ni Edgar. Bentahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng itinutok ang kanyang espada sa painting na dala ni Jared. Lumipad ang painting at dumapo mismo sa kamay ni Edgar. Pagkatapos, si Jared naman ay bumagsak ng malakas sa lupa. Napakasakit kaya na disoriented siya at halos nakakakita ng mga bituin. Jared. Sumugod si Colin para tulungan si Jared na makatayo. Pinandilatan ni Jared si Warren. Yung walang hiyang off. Tinambangan niya ako. Pagkakuha ng mga kamay sa painting. Dali-daling pinuntahan ni Edgar si Warren at iniabot ang painting. Nang buksan ito ni Warren, naramdaman niya ang isang alon ng nakakapreskong espiritual na enerhiya na dumarating sa kanya. At naramdaman iyon. Nakakamangha. Ang imahe ay naging isang lawa noon. At ang namumulaklak na mga bulaklak at hamog ay tumingin. Surreal. Ito ay talagang kamangha-mangha. Gulat na gulat si Warren nang makita ang painting na nasa harapan niya. Walang hiyakang bastard. Hindi ako makapaniwala na tinambangan mo ako. Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging direktor ng Warriors Alliance. Itingal ni Jared habang nakatitig kay Warren. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Warren. Kakasabi mo lang na tinambangan kita. May nakakita ba sa ginagawa ko? Bakit ayaw mo? Itanong mo sa iba dito. May nakita ba sila? Hindi ka sapat na malakas upang ipagtanggol ang iyong pagpipinta. At, yun ang totoo. Kaya wag na, sisihin ng iba sa iyong kawalan ng kakayahan. Huwag ipagpalagay na magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Dahil mayroon kang Mr. Sanders, 3/4. Sa tabi mo, wala siyang magagawa kahit papatayin kita dito at ngayon. Galit na galit si Jared nang marinig ang sinabi ni Warren. Ngunit sa gayong mga kalagayan, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pigilin ang kanyang galit. Iniligpit ni Warren ang painting sa tuwa matapos makitang tumahimik si Jared. Pagkatapos noon ay bumaling siya kay Blake. At nagtanong, Mr. Henkel, ba sa kabaong? Sinuri ni Blake ang kabaong sa itaas niya. Ngunit dahil sa kalawang ay naging malabo ang lahat. Mukhang walang mali dito, Mr. Gordon. Pero hindi ako makatitiyak hanggat hindi ako nakakalapit. Tingnan mo, sagot ni Blake. Okay. Pagkatapos ay tingnan mo ito. Kung maaari, buksan mo ang kabaong at tingnan kung mayroong anumang kayamanan doon. Inutusan. Warren. Napatalo naman si Blake at pinataas agad ito sa ere. Mariin siyang lumapag sa kabaong. Pagkatapos noon, ginamit niya ang kanyang kamay para panasan ang alikabok sa mga tanikala. Hindi nagtagal bago ang maliit na ukit ng lumitaw ang ulo ng dragon. May mga nakasulat sa tabi nito. Ngunit maliliit, kaya hindi niya mabasa. Kaya naman, hinawakan niya ang ulo ng dragon at maingat na inikat ito dahil alam niyang iyon ang dapat. Lumipat, creak. Isang nakakatalam na tunog ang umalangaw-ngaw. At nagsimulang manginig ang kabaong. Nang makita iyon ay tumalon si Blake pababa. Galing sa kabaong at bumalik sa lupa. Napaangat ang ulo ng lahat at tumingin sa kabaong. Ang nakita lang nila ay ang kalawang na nahuhulog. Kakaiba, Cypher, nagsimulang magningning sa kabaong. At parang nakalawit sa hangin ang mga Cypher na iyon. Bago sila, alam ito, nang liwanag ang kanilang mga mata. Nagulat ang lahat, hindi nagtagal. Isang malaking gintong lambat ang bumalot sa buong lugar bilang isang hindi nakikita ngunit mabigat. Presyon. Pinipigilan ang martial energy ng lahat.